Sa isang malayong nayon, naninirahan ng isang binata na nagngangalang Brandon. Para siyang anino sa kanyang mga kapitbahay, umiiwas sa tao, tahimik, at laging seryoso ang mukha. Ngunit ang tunay na nagbukod tangi kay Brandon ay ang bitbit niyang mabigat na sakong gawa sa lona na laging nakasukbit sa kanyang balikat saan man siya pumunta. Punong-puno ito, halos pumutok na ang mga tahi, at tila lalong bumibigat sa bawat araw na lumilipas. Isang umaga sa palengke, hindi sinasadyang nabunggo siya ng isang matandang tindero. Bagamat mapagkumbabang humingi ng paumanhin ang matanda, nag-apoy sa galit ang mga mata ni Brandon. Nagbitiw siya ng sunod-sunod na insulto at lumakad palayo habang bumubulong, hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Pinanood siya ng mga taga-nayon habang umiiling, iniwasan nila siya na parang may nakakahawang sakit dahil sa pagkapagod sa kanyang kalamigan. Pagkaraan ng ilang araw, huminto si Brandon para panuorin ang isang pulutong ng mga tao sa isang bukid na nasisinagan ng araw. Sa gitna ay si Michael, isang lalaking kasing edad niya na tila naglalabas ng liwanag. Tumatawa si Michael, nagbabahagi ng mga kwento, at nakikipag-ugnayan sa lahat. Nang mapansin ni Michael si Brandon at kumaway ito ng palakaibigan, tinitigan lang siya ni Brandon ng masama at tumalikod ng may pagkadiri. Gayunpaman, nanaig ang kanyang kuryosidad. Sa loob ng ilang araw, pinagmasdan ni Brandon si Michael mula sa malayo. Napansin niya ang isang kakaibang bagay, may dala ring malaking sako si Michael sa kanyang balikat. Ngunit ang sako ni Michael ay mukhang magaan, halos walang laman. Sa malapitang pagsusuri, napagtanto ni Brandon na ang sako ay tila sadyang binutes-butas. Tuwing may nakakasakit kay Michael o may nangyayaring hindi maganda, gagawin ni Michael ang kilos ng paglalagay ng isang bagay sa sako, ngunit mahuhulog lamang ito diretso sa damuhan sa likuran niya. Dahil sa pagkayamot sa kawalan ng loika nito, hinarap siya sa wakas ni Brandon. "Hoy, huminto ka," sigaw ni Brandon. "Bakit mo dinadala ang walang silbi at punit-punit na sakong yan? Ano ang saysay ng paglalagay ng anuman kung mahuhulog lang din ito sa ilalim?" Humarap si Michael, at ang kanyang ngiti ay kasing init ng araw sa hapon. "Ang sakong ito ay sumisimbolo sa aking puso, Brandon," paliwanag niya ng malumanay. "Tuwing may nananakit sa akin, nambabastos, o nananakit sa akin ng hindi patas, inilalagay ko ang kapaitan at galit na yon sa sakong ito. Sinadya kong lagyan ng mga butas ito dahil ayaw kong itago ang sakit. Gusto kong lumampas lang ito sa akin para makapagpatawad ako at makapagpatuloy sa buhay." Natigilan si Brandon. Tiningnan niya ang sarili niyang sako, matibay, selyado, at siksik sa loob ng maraming taon ng sama ng loob, mga lumang argumento, at matitinding puot. Napagtanto niya na ang bigat ay hindi nagmumula sa mismong sako, kundi sa kanyang pagtanggi na pakawalan ang kahit isang hinanakit. Pagod na siya dahil pinili niyang pasanin ang bawat piraso ng kanyang nakaraan. "Bitawan mo ang bigat, Brandon," sabi ni Michael. "Palayain mo ang iyong sarili." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, dumukot si Brandon sa kanyang bulsa at naglabas ng isang maliit na kutsilyo. Gamit ang nanginginig na kamay, hiniwa niya ng malaki ang ilalim ng kanyang mabigat na pasanin. Agad na bumagsak ang mga bato ng kanyang nakaraan sa lupa. Tuwid na ang kanyang mga balikat, lumuwag ang kanyang dibdib, at isang kagaanan na hindi niya kailanman naramdaman ang bumalot sa kanya. Tiningnan ni Brandon si Michael, at sa unang pagkakataon, hindi sumama ang tingin. Ngumiti siya. Ang aral, madalas nating iniisip na ang pagpapatawad ay isang kaloob ibinibigay natin sa iba. Ngunit ito ay isa palang kaloob ibinibigay natin sa ating sarili. Ang buhay ay masyadong maikli para gugulin sa galit at sama ng loob. Pakawalan mo ito, at palayain mo ang iyong sarili.